May kamalayan ba talaga ang ating mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan? Ito ang tanong na nagpapagising sa marami sa atin tuwing gabi. Habang nakahiga ka sa iyong kama, nag-iisip tungkol sa mga mahal sa buhay na wala na? Sigurado kang naririnig pa ba nila ang iyong mga bulong? Nakakapanood pa ba sila sa iyong mga tagumpay at kabiguan? O baka naman, gaya ng sinasabi ng ilan, ang kamatayan ay tulad lamang ng malalim na pagtulog, walang kamalayan, walang nararamdaman, walang nalalaman. Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa anumang kwentong kababalaghan na iyong narinig. Ang Biblia, na siyang pinakamaasahang sanggunian tungkol sa kamatayan, ay naglalaman ng mga pahayag na taliwas sa popular na paniniwala. Hindi ito katang-isip o haka-haka lamang. Ito ay mga salitang maaaring magbago sa iyong pananaw tungkol sa buhay at kamatayan. Sa susunod na ilang minuto, ihahayag natin ang mga nakakagulat na katotohanan mula sa Biblia tungkol sa kalagayan ng mga namatay na. Ang mga tekstong ito ay madalas na hindi na pag-uusapan sa mga simbahan at hindi itinuturo sa mga relihiyosong institusyon. Ngunit ngayon, bubuksan natin ang mga pahina ng banal na kasulatan upang makita kung ano talaga ang sinasabi nito tungkol sa kamalayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Maraming taong naniniwala na pagkatapos ng kamatayan, ang ating kaluluwa ay patuloy na nabubuhay. Isipin mo ito, isang mahal sa buhay na pumanaw at sinasabi sa iyo na siya'y nasa isang magandang lugar ngayon, masaya at nanonood sa iyo mula sa langit. Nakakaaliw ba itong isipin? Siyempre. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga patay? Ang katotohanan ay maaring magulat ka. Hindi tulad ng madalas na itinuturo sa atin, ang Biblia ay malinaw na nagsasasabi na ang mga patay ay walang kamalayan. Walang kaluluwa na lumilipad sa langit o naghihirap sa impyerno. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9 talata 5, sinasabi, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman o anuman o wala na silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Iyan ay isang malakas na pahayag. Walang nalalaman ang mga patay, wala silang nararamdaman, wala silang iniisip, wala silang kamalayan. Ito ay direktang sumasalungat sa malawak na pinaniniwalaan na ang mga kaluluwa ay patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Isipin mo ito, kung ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw ay nasa langit na, nanonood sa atin, nakikita ang lahat ng ating paghihirap at kalungkutan, maaari bang sila ay tunay na masaya? Kung sila'y nasa impyerno naman, nagdurusa habang buhay, paano natin masasabing ang Diyos ay mapagmahal at makatarungan? Ang Biblia ay nagbibigay ng mas makatwirang paliwanag. Sa Salmo Kapitulo 46 talata 4 sinasabi, lumalabas ang kaniyang hininga, siya'y nanunumbalik sa kaniyang lupa. Sa araw ding yaon ay nawawala ang kaniyang mga pag-iisip. Kapag tayo ay namatay, ang ating mga pag-iisip ay nawawala. Hindi tayo nakakaramdam ng anuman, hindi tayo nakakapag-isip, hindi tayo may kamalayan. Ito ay katulad ng pagtulog. Sa katunayan, ang Biblia ay madalas na inihahambing ang kamatayan sa pagtulog. Si Jesus mismo, nang magsalita tungkol sa namatay na si Lazaro, ay nagsabi sa Juan Kapitulo 11 talata 11 hanggang 14. Ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Ang mga alagad ay hindi naunawaan at inakala nila na si Lazaro ay natutulog lamang. Kaya't sinabi ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Ang pagkakahambing na ito ay mahalaga. Kapag tayo ay natutulog ng mahimbing, wala tayong kamalayan sa oras, sa mga pangyayari sa paligid, o kahit sa sarili nating pag-iral. Ganyan din ang kamatayan ayon sa Biblia. Isang kalagayan ng kawalan ng kamalayan, isang pagtulog hanggang sa muling pagkabuhay. Ngunit baka sabihin mo, paano naman ang mga kwento tungkol sa mga taong nakakita ng ilaw o nakaramdam na lumabas sa kanilang katawan o nakakita ng mga mahal sa buhay na pumanaw na? Ang mga karanasang ito na tinatawag na near-death experiences o mga karanasan malapit sa kamatayan ay maaaring maipaliwanag
sa pamamagitan ng siyensya bilang mga reaksyon ng utak kapag ito ay nawawalan ng oxygen o nasa ilalim ng matinding stress. Ang Biblia ay nagtuturo na ang kamatayan ay isang pagtulog at ang susunod na bagay na malalaman ng isang taong namatay ay ang muling pagkabuhay. Walang kaluluwa na naglalakbay sa langit o impyerno. Walang kamalayan sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ay maaaring mahirap tanggapin, lalo na kung tayo ay lumaki na naniniwala sa kaluluwa na patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang katotohanan ng Biblia ay nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Hindi ang pag-asa na ang ating mga mahal sa buhay ay nanonood sa atin mula sa langit, kundi ang pag-asa sa muling pagkabuhay, ang pangako na balang araw, tayo ay magkikita muli. Sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, talata 13 hanggang 18, sinasabi ni Pablo, "Ngunit ayaw naming kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y naniniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya." Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi na ang ating mga mahal sa buhay ay nasa langit na, kundi na sila ay ibabangon mula sa mga patay sa pagbabalik ni Hesukristo. Ito ang tunay na pag-asa na inaalok ng Biblia, hindi ang walang katapusang buhay ng kaluluwa sa langit o impyerno, kundi ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan sa bagong mundo na ipanunumbalik ng Diyos. Isipin mo ito. Kung ang mga patay ay nasa langit na o impyerno, bakit pa kailangang magkaroon ng paghuhukom? Bakit pa kailangang magkaroon ng muling pagkabuhay? Ang katotohanan ay, ang muling pagkabuhay ay ang sentro ng pag-asa ng Kristiyano, hindi ang pagpapatuloy ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Sa Job Kapitulo 14, talata 14, tinanong ni Job, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? At siya mismo ang sumagot sa kanyang tanong, lahat ng mga araw ng aking panahong itinakda ay hihintayin ko hanggang dumating ang aking pagbabago. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Ito ang pag-asa ng muling pagkabuhay, hindi ang pagpapatuloy ng kamalayan pagkatapos ng kamatayan, kundi ang paggising mula sa pagtulog ng kamatayan sa tawag ng Diyos. Ito ang katotohanan na itinuturo ng Biblia, at ito ang katotohanan na nagbibigay sa atin ng tunay na kaginhawahan at pag-asa sa harap ng kamatayan. Maraming tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay, maaaring nasa langit, impyerno o sa ibang dimensyon. Ang ideyang ito ay naging bahagi ng ating kultura sa loob ng libu-libong taon, at ito ay sinusuportahan ng maraming relihiyon at pilosopiya sa buong mundo. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga patay? Ang sagot ay maaaring magulat sa iyo. Ayon sa Biblia, ang mga patay ay walang kamalayan. Hindi sila nakakaramdam ng anuman, hindi sila nakakaisip, at hindi sila nakakagawa ng anumang bagay. Ito ay malinaw na ipinapahayag sa Ecclesiastes Kabanata 8, versikulo 11. Anumang masumpungan ng iyong kamay na gawin, gawin mo ito ng iyong buong lakas, sapagkat walang gawa, ni pag-iisip, ni kaalaman, ni karunungan sa Sheol na iyong pinatutunguhan. Ang Sheol ay ang salitang Hebreo para sa libingan o lugar ng mga patay. Isipin mo ito. Kung ang kaluluwa ay tunay na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan, bakit kailangan pa natin ng pagkabuhay na muli? Ang katotohanan ay, ang konsepto ng isang walang kamatayang kaluluwa ay hindi talaga itinuturo sa Biblia. Ito ay isang ideya na nagmula sa sinaunang pilosopiya ng Griego, partikular na mula kay Plato, at sa kalaunan ay naimpluwensyahan ang mga turo ng maraming simbahan. Sa halip, ang Biblia ay nagtuturo na ang tao ay isang buong nilalang, isang kombinasyon ng katawan at hininga ng buhay. Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos, at ang kanyang katawan ay bumabalik sa alabok. Hindi ito nangangahulugang ang kaluluwa
ay umaalis sa katawan at patuloy na nabubuhay sa ibang lugar. Sa katunayan, ang salitang kaluluwa sa Biblia ay tumutukoy sa buong tao, hindi sa isang hiwalay na entidad na umaalis sa katawan kapag namatay. Tingnan natin ang Genesis Kabanata 2, versikulo 7. At binuo ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pansinin na hindi sinabi ng Biblia na ang tao ay nagkaroon ng isang kaluluwa, kundi siya ay naging isang kaluluwang may buhay. Ang kaluluwa ay ang kombinasyon ng katawan at hininga ng buhay. Kapag namatay ang ng isang tao, ang prosesong ito ay nababaligtad. Ayon sa Ecclesiastes Kabanata 12, versikulo 7, at ang alabok ay magbabalik sa lupa gaya ng dati, at ang espiritu ay magbabalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang salitang espiritu dito ay hindi tumutukoy sa isang kaluluwa na may kamalayan, kundi sa hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay walang kamalayan. Sa Salmo Kabanata 76, versikulo 5, sinabi, sapagkat sa kamatayan ay walang pag-alaala sa iyo. Sa Sheol, sino ang magpapasalamat sa iyo? At sa Ecclesiastes, Kabanata 9, versikulo 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Ito ay maaaring mahirap tanggapin para sa marami, lalo na kung tayo ay lumaki na naniniwala na ang ating mga minamahal na yumao ay nagmamasid sa atin mula sa langit. Ngunit ang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa kamatayan ay mahalaga para sa ating pag-unawa sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang magandang balita ay hindi tayo nag-iisa sa ating kalungkutan. Si Jesus mismo ay umiyak nang mamatay ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Naiintindihan niya ang ating kalungkutan at pangungulila. At higit pa riyan, ibinigay niya sa atin ang pag-asa ng pagkabuhay na muli. Sa Juan Kabanata 11, sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ito ang tunay na pag-asa na iniaalok ng Biblia. Hindi ang pagpapatuloy ng buhay bilang isang walang katawang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, kundi ang pagkabuhay na muli sa isang bagong katawan sa hinaharap. Si Jesus mismo ay muling nabuhay, at ito ay nagsisilbing garantiya na tayo rin ay mabubuhay na muli. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kabanata 15, ngunit ngayon si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga natutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ang paniniwala na ang mga patay ay walang kamalayan ay hindi dapat maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Sa katunayan, ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang pagkabuhay na muli ay napakahalagang bahagi ng mensahe ng Biblia. Ang kamatayan ay inilarawan sa Biblia bilang isang pagtulog, isang pansamantalang kalagayan ng kawalan ng kamalayan hanggang sa pagkabuhay na muli. Sinabi ni Jesus tungkol sa namatay na si Lazaro, ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit pupunta ako roon upang gisingin siya. Nang hindi naintindihan ng mga alagad ang ibig sabihin niya, sinabi niya sa kanila ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Ang paghahambing ng kamatayan sa pagtulog ay makikita sa buong Biblia. Sa mga Gawa Kabanata 7, nang si Esteban ay binato hanggang sa kamatayan, sinabi, at nang masabi niya ito, siya ay nakatulog. Sa unang Tesalonika Kabanata 4, si Pablo ay tumutukoy sa mga mananampalatayang namatay na bilang mga natutulog. Ang pagkaunawa na ang kamatayan ay isang kalagayan ng kawalan ng kamalayan ay nagbibigay din ng bagong kahulugan sa mga talata sa Biblia tungkol sa paghatol. Kung ang mga kaluluwa ay pumupunta kaagad sa langit o impyerno pagkatapos ng kamatayan, bakit kailangan pa ng isang araw ng paghatol sa hinaharap? Ang katotohanan ay, ang paghatol
ay mangyayari sa pagbabalik ni Kristo kapag ang mga patay ay muling mabubuhay. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 5, "Huwag kayong manggilalas dito, sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na muli ng buhay, at ang mga gumawa ng masama sa pagkabuhay na muli ng paghatol." Ito ay nagpapaliwanag din kung bakit si Pablo ay nagsabi sa unang Korinto Kabanata 15, "Kung ang mga patay ay hindi muling mabubuhay, tayo rin na nasa kay Kristo ay napahamak." Kung ang mga mananampalataya ay pumupunta kaagad sa langit pagkatapos ng kamatayan, bakit sinabi ni Pablo na kung walang pagkabuhay na muli, ang mga mananampalataya ay napahamak? Ang pagkaunawa sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay nagbibigay din sa atin ng bagong pananaw sa mga talata sa Biblia na tila sumasalungat sa pananaw na ito. Halimbawa, ang talinhaga ni Jesus tungkol sa mayaman at si Lazaro na matatagpuan sa Lucas Kabanata 16 ay madalas na ginagamit upang suportahan ang ideya na ang mga kaluluwa ay may kamalayan pagkatapos ng kamatayan. Gayunpaman, ang talinhagang ito ay hindi dapat ituring na literal na paglalarawan ng kalagayan ng mga patay. Ito ay isang talinhaga, isang kwentong may moral na layunin. Ang pangunahing punto ng talinhaga ay upang ituro ang kahalagahan ng pagmamahal sa ating kapwa habang tayo ay nabubuhay pa, hindi upang magbigay ng detalyadong paglalarawan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang isa pang talata na madalas na mali ang pagkakaintindi ay ang sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus. "Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso." Maraming tao ang nag-iisip na ito ay nangangahulugang ang magnanakaw ay pumunta sa langit sa araw na iyon. Gayunpaman, si Jesus mismo ay hindi pumunta sa langit sa araw na iyon. Sinabi niya kay Maria pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, "Hindi pa ako umakyat sa aking Ama." Ang talata tungkol sa magnanakaw sa krus ay mauunawaan ng maayos kung inilalagay natin ang kwit pagkatapos ng salitang ngayon sa halip na bago ito. Ang sinabi ni Jesus ay, "Katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama mo ako sa paraiso." Sa madaling salita, sa araw na iyon, habang sila ay parehong naghihirap sa krus, si Jesus ay nangako sa magnanakaw na siya ay makakasama niya sa paraiso sa hinaharap. Ang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay hindi lamang isang teolohikal na punto. Ito ay may malalim na praktikal na implikasyon para sa ating buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay mahalaga at na dapat nating pahalagahan ang bawat sandali nito. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi isang pansamantalang pagtulog hanggang sa pagkabuhay na muli. Maraming tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa ibang dimensyon. Ito ang tinatawag na konsepto ng immortalidad ng kaluluwa, isang ideya na malalim na nakaugat sa ating kultura at relihiyon. Ngunit alam mo ba na ang paniniwala na ang kaluluwa ay nananatiling may kamalayan pagkatapos ng kamatayan ay hindi aktwal na itinuturo sa Biblia? Ito ay isang nakakagulat na katotohanan para sa marami. Sa katunayan, kung susuriin natin ng maingat ang Biblia, makikita natin ang kabaligtaran. Ang Biblia ay malinaw na nagsasaad na ang mga patay ay walang kamalayan. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talata 5, mababasa natin, "Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan." Hindi ito maaaring maging mas malinaw pa. Kapag ang isang tao ay namatay, ang kanilang kamalayan ay tumigil. Isipin mo ito. Kung ang mga kaluluwa ng mga patay ay aktwal na may kamalayan sa langit, impyerno o anumang lugar, bakit sinasabi ng Biblia na sila ay wala nang nalalaman? Ang mga salita ng Diyos ay hindi nagkakasalungatan. Ang simpleng katotohanan ay ang mga patay ay nasa isang kalagayan ng kawalan ng kamalayan, isang uri ng mahimbing na pagtulog.
Maraming sikat na paniniwala tungkol sa kabilang buhay ang hindi sumasang-ayon sa mga malinaw na turo ng Biblia. Sa Awit Kapitulo 46, talata 4, sinasabi ng Biblia, "Lumalabas ang kaniyang hininga, siya'y nanunumbalik sa lupa. Sa araw ding yaon ay nawawala ang kaniyang mga pag-iisip." Pansinin ang mga salitang nawawala ang kaniyang mga pag-iisip. Hindi ito nagsasaad ng patuloy na kamalayan sa ibang dimensyon. Ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na talata ay matatagpuan sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talata 10 nagsasabi, "Anumang masumpungan ng iyong kamay na gagawin, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katha, ni kaalaman, ni karunungan sa Sheol na iyong paroroonan." Ang Sheol ay ang salitang Hebreo para sa libingan o lugar ng mga patay. Walang anumang aktibidad, walang pag-iisip, walang kamalayan. Ngunit maaari mong itanong, paano naman ang mga kwento tungkol sa mga kaluluwa na umaalis sa katawan at pumupunta sa langit o impyerno? Ang katotohanan ay ang mga kwentong ito ay nagmula sa mga sinaunang paganong paniniwala, hindi mula sa Biblia. Ang mga Ehipsyo, Griego at Romano ay may malakas na paniniwala sa immortalidad ng kaluluwa. At sa kasamaang palad, ang mga paniniwala na ito ay unti-unting pumasok sa Kristyanismo sa paglipas ng panahon. Isipin mo kung gaano kalaking kapanatagan ang maidudulot ng tamang pangunawa sa kalagayan ng mga patay. Hindi sila nagdurusa sa impyerno o nakakalimot sa atin sa langit. Sila ay simpleng natutulog hanggang sa araw ng pagkabuhay na mag-uli. Ang Biblia ay nagsasabi sa Job Kapitulo 14, talata 20, "Hanggang sa ang mga langit ay mawala, hindi sila gigising o mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog." Ang isa pang maling akala ay ang ideya na ang mga kaluluwa ay maaring makipag-ugnayan sa mga buhay bilang mga multo o espiritu. Ngunit ang Biblia ay nagbibigay ng mahalagang babala tungkol dito. Sa Deuteronomio Kapitulo 18, talata 10 hanggang 12, ipinagbabawal ng Diyos ang pakikipag-ugnayan sa mga patay. Bakit? Dahil ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga patay ay hindi aktwal na pakikipag-ugnayan sa mga minamahal nating pumanaw, kundi sa mga masasamang espiritu na nagpapanggap. Ito ay isang mahalagang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Ang kaluluwa, ayon sa Biblia, ay hindi isang walang kamatayang bahagi ng tao na patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Sa Genesis Kapitulo 2, talata 7 mababasa natin, "At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay." Pansinin na hindi sinasabi ng Biblia na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa, kundi siya ay naging isang kaluluwang may buhay. Ang kaluluwa, sa pananaw ng Biblia, ay ang buong tao, ang kombinasyon ng katawan, alabok ng lupa, at hininga ng buhay mula sa Diyos. Kapag ang isang tao ay namatay, ang dalawang elementong ito ay nagkakahiwalay. Ang katawan ay bumabalik sa lupa, at ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Walang bahagi na nananatiling may kamalayan. Ang pangunawa na ito ay hindi lamang sumasang-ayon sa Biblia, kundi pati na rin sa lohika. Isipin mo, kung ang mga kaluluwa ng mga mabubuting tao ay pumupunta kaagad sa langit pagkatapos ng kamatayan, bakit kailangan pa ang pagkabuhay na maguli? Kung ang mga kaluluwa ng mga masasamang tao ay pumupunta kaagad sa impyerno, bakit kailangan pa ng huling paghuhukom? Sa katunayan, ang Biblia ay nagtuturo na ang pag-asa para sa mga namatay ay hindi ang patuloy na buhay bilang isang walang katawang kaluluwa, kundi ang pagkabuhay na mag-uli, ang pagbabalik ng buong tao sa buhay sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 5, talata 28 hanggang 29, "Huwag ninyong ito ipanggilalas, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay,
at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Pansinin na sinabi ni Jesus na ang mga patay ay nasa mga libingan, hindi sa langit o impyerno. Sila ay maghihintanan sa libing ni Miriganan sa isang kalagayan ng kawalan ng kamalayan hanggang sa pagkabuhay na mag-uli. Ito ay maaaring maging isang radical na bagong pananaw para sa marami, ngunit ito ay isang pananaw na nagbibigay ng tunay na pag-asa at kapanatagan. Ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay hindi nagdurusa o nanonood sa atin mula sa malayo. Sila ay nagpapahinga, naghihintay sa araw ng pagkabuhay na mag-uli kung kailan tayo ay muling magkakasama. Marami sa atin ang nagtataka kung ano ang tunay na nangyayari kapag tayo ay namatay. Ito ang isa sa pinakamalalim na katanungan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ay isang realidad na hindi maiiwasan ng sinuman, at tayo ay natural na nais malaman kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Sa kulturang Pilipino, malakas ang paniniwala tungkol sa kaluluwa at sa kabilang buhay. Marami sa atin ang nakarinig ng mga kwento mula sa ating mga lolo at lola tungkol sa mga multo, sa mga kaluluwa na umano'y naglalakbay pagkatapos ng kamatayan, o sa mga espiritu na bumabalik para bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Maaaring ikagulat mo ang malalaman na ang mga turo ng Biblia ay kakaiba sa mga popular na paniniwala ngayon. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na sagot sa tanong kung may kamalayan ba ang mga patay, at ito ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay at kamatayan. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talata 5, sinasabi, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pagtatanim at ang kanilang inggit ay nawala na ngayon. Niwala na silang anumang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Ito ay isang direktang pahayag mula sa Biblia na ang mga patay ay wala nang nalalaman. Hindi sila nagtataglay ng kamalayan. Hindi sila nakakakita, nakakarinig, o nakakaramdam ng anuman. Ang kanilang mga emosyon, pag-ibig, pagtatatanim, inggit, ay nawala na. Wala na silang bahagi sa anumang nangyayari sa ilalim ng araw, ibig sabihin, sa mundong ito. Ang isa pang talata na nagpapatunay nito ay matatagpuan sa Awit Kapitulo 46, talata 4. Dito sinasabi, ang kaniyang hininga ay lumalabas, siya ay nanunumbalik sa kaniyang lupa. Sa araw ding yaon ay napapahamak ang kaniyang mga pag-iisip. Kapag ang isang tao ay namatay, ang kaniyang mga pag-iisip ay napapahamak. Ibig sabihin, ang kakayahan niyang mag-isip, magplano o makaramdam ay nawawala. Ito ay nagpapahiwatig na walang bahagi ng tao ang nananatiling may kamalayan pagkatapos ng kamatayan. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talata 10, sinasabi rin, anumang masumpungan ng iyong kamay na gagawin, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, o kata, o kaalaman, o karunungan sa Sheol na iyong pinaroroonan. Ang Sheol ay ang Hebreong salita para sa libingan o lugar ng mga patay. Ang talatang ito ay nagsasaad na walang aktibidad, walang plano, walang kaalaman, at walang karunungan sa libingan. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang kamatayan ay katulad ng isang malalim na pagtulog kung saan wala tayong kamalayan. Ito ay isang mahalagang punto dahil maraming relihiyon at tradisyon ang nagtuturo na ang kaluluwa ay may kamalayan pagkatapos ng kamatayan, na maaaring magdusa sa impyerno o maglakbay sa langit o purgatorio. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang mga patay ay walang kamalayan. Sila ay naghihintay sa pagkabuhay na muli na ipinangako ng Diyos. Ang konsepto ng kamatayan bilang pagtulog ay paulit-ulit na ginamit sa Biblia. Sa Juan Kapitulo 11, nang mamatay si Lazaro, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog.
Ang mga alagad ay inakala na si Lazaro ay nagpapahinga lamang, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus, si Lazaro ay patay na. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay nakakaapekto sa maraming aspeto ng ating pananampalataya at buhay. Kung ang mga patay ay walang kamalayan, hindi sila makakaramdam ng sakit o kaligayahan. Hindi sila nakakapanood sa atin mula sa langit o nagdurusa sa impyerno. Sila ay natutulog hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa marami na nababalisa tungkol sa mga mahal sa buhay na namatay. Hindi sila nagdurusa. Hindi sila naghihirap. Sila ay naghihintay sa pagkabuhay na muli kung kailan sila ay gigising mula sa kanilang pagtulog ng kamatayan. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay nakakatulong din sa atin na maunawaan ang halaga ng ating buhay ngayon. Dahil ang kamatayan ay katulad ng pagtulog na walang kamalayan, ang buhay natin ngayon ay nagiging mas mahalaga. Ito ang ating pagkakataon na makilala ang Diyos, maglingkod sa Kanya, at maghanda para sa walang hanggang buhay na ipinangako Niya. Ang Diyos ay hindi isang mapagparusang Diyos na nagpapadala ng mga kaluluwa sa walang hanggang pagdurusa. Sa halip, Siya ay mapagmahal na Diyos na nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa mga sumusunod sa Kanya. At pangalawang kamatayan, ganap na pagkawala sa mga tumatanggi sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ni Kristo ay tinatawag na mabuting balita. Hindi ito tungkol sa pagliligtas mula sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno, kundi tungkol sa pagliligtas mula sa kamatayan mismo sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo kung nasaan ang iyong mahal sa buhay na namatay, maaari mong sabihin na batay sa Biblia, sila ay natutulog sa libingan, naghihintay sa muling pagkabuhay. Hindi sila nagmamasid sa iyo mula sa langit o nagdurusa sa impyerno. Sila ay nasa mapayapang kalagayan ng kawalan ng kamalayan, naghihintay sa araw na tatawagin sila ni Jesus upang bumangon mula sa libingan tulad ng ginawa niya kay Lazaro. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapanatagan na ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi isang pansamantalang pagtulog lamang. At sa pagbabalik ni Kristo, ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya ay babangon upang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Maraming tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa ibang dimensyon. Iniisip nila na ang kaluluwa ay pumupunta sa langit, impyerno o purgatorio. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang katotohanan ay maaaring ikagulat mo. Ayon sa Biblia, ang mga patay ay walang kamalayan. Hindi sila nakakakita, nakakarinig o nakakaisip. Sa madaling salita, sila ay tuluyang natutulog, walang kamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talata 5, malinaw na sinasabi, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan, ang kanilang pag-ibig at ang kanilang puot at ang kanilang inggit ay nawala na ngayon, at wala na silang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Isipin mo iyon, ang mga patay ay wala nang nalalaman. Hindi sila nakakaramdam ng emosyon, wala silang pag-ibig, puot o inggit. Wala silang kamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Kung tutuusin, para silang nasa malalim na pagtulog. Ito ay sinusuportahan ng Awit Kapitulo 46, talata 4, na nagsasabi, ang kaniyang hininga ay lumalabas, siya'y nagbabalik sa kaniyang alabok. Sa araw ding yaon ay nawawala ang kaniyang mga pag-iisip. Kapag namatay ang isang tao, ang kanilang mga pag-iisip ay tuluyang nawawala. Wala silang kamalayan. Si Jesus mismo ay inihambing ang kamatayan sa pagtulog. Sa Juan Kapitulo 11, nang mamatay ang kaniyang kaibigan na si Lazaro, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin siya sa pagkakatulog. Nang hindi maintindihan ng kaniyang mga alagad,
Sinabi niya ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Bakit mahalaga ito? Dahil ang malawakang paniniwalang ang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi nanggaling sa Biblia. Ito ay nanggaling sa sinaunang pilosopiya, lalo na mula sa mga Griego tulad ni Platon. Ang konsepto ng immortal na kaluluwa ay hindi matatagpuan sa orihinal na turo ng Biblia. Sa katunayan, ang salitang kaluluwa sa Biblia ay nangangahulugang buhay na nilalang. Sa Genesis Kapitulo 2, talata 7, sinasabi, "At binuo ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay." Pansinin na hindi sinasabi na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa, kundi siya ay naging kaluluwa, isang buhay na nilalang. Ngunit ano naman ang tungkol sa mga kwento ng mga taong nakaranas ng near-death experience o ND? Marami ang nagsasabing nakita nila ang kanilang katawan mula sa labas, o naglakbay sila sa isang tunel patungo sa liwanag, o nakita nila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang siyensya ay may paliwanag para sa mga karanasang ito. Kapag ang utak ay nasa ilalim ng matinding stress o kakulangan ng oxygen, nagkakaroon ito ng mga hallucination. Ang mga pakiramdam ng paglabas sa katawan o pagtungo sa isang tunel ay dulot ng mga kemikal na nagbabago sa utak kapag ito ay nasa ilalim ng matinding stress. Hindi ito katibayan na ang kaluluwa ay umaalis sa katawan. Ang isa pang karaniwang maling paniniwala ay ang tungkol sa reincarnation o muling pagkakatawang tao. Ang ideyang ito ay nagsasabing ang kaluluwa ay patuloy na ipinanganak sa iba't ibang katawan pagkatapos ng kamatayan. Ngunit wala itong basehan sa Biblia. Sa Hebreo Kapitulo 9, talata 27, malinaw na sinasabi, "At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Minsan lang namamatay ang tao, hindi pa ulit-ulit. At pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom, hindi ang muling pagkakatawang tao." Ngayon, maaaring nagtataka ka. Kung ang mga patay ay walang kamalayan, ano ang mangyayari sa kanila? Mananatili ba silang ganito magpakailanman? Hindi. Ang Biblia ay nagtuturo ng pagkabuhay na muli. Si Jesus ay nangako, "Huwag kayong manggilalas dito, sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli ng buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli ng paghatol." Ang pagkabuhay na muli, hindi ang immortalidad ng kaluluwa, ang tunay na pag-asa ng mga Kristiyano, hindi ang patuloy na pamumuhay bilang isang walang katawang kaluluwa, kundi ang muling pagkabuhay sa isang bagong katawan sa pagbabalik ni Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman ang katotohanan. Ang maling paniniwala tungkol sa kaluluwa ay nagbubukas ng pintuan para sa maraming panlilinlang. Halimbawa, kung naniniwala kang ang mga patay ay patuloy na nabubuhay at nakikipag-ugnayan sa mga buhay, madali kang malinlang ng mga taong nagsasabing nakikipag-usap sila sa mga yumaong mahal mo sa buhay. Ang Biblia ay nagbababala laban sa pagtatanong sa mga patay o sa mga nagsasabing nakikipag-ugnayan sa kanila. Sa Deuteronomio Kapitulo 18, talata 11, sinasabi, "Huwag magpaparoon sa inyo ang sinumang nakikipagsanggunian sa mga patay, sapagkat ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon." Ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay nagpoprotekta sa atin mula sa espiritual na panlilinlang at nagbibigay sa atin ng tamang pag-asa, hindi sa isang malabong buhay bilang isang walang katawang kaluluwa, kundi sa konkretong pangako ng pagkabuhay na muli sa pagbabalik ni Kristo. Maraming tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa ibang dimensyon. Ito ba ay ayon sa turo ng Biblia? Ang katotohanan ay maaaring kagulat-gulat para sa marami. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang mga patay ay walang kamalayan. Sa Ecclesiastes 9:5-6, sinasabi nito, "Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman
at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig at ang kanilang puot at ang kanilang inggit ay nawala na, at wala na silang anumang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Isipin mo ito, ang Biblia ay hindi nagbibigay ng kalabuan sa puntong ito. Ang mga patay ay walang nalalaman. Hindi sila nakakaramdam ng emosyon, hindi sila nakakakita, hindi sila nakakarinig. Ang kamatayan ay inihahalin tulad sa isang pagtulog. Sa Juan 11:11-14, nang mamatay si Lazaro, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin siya sa pagkakatulog." Hindi na intindihan ng mga alagad kung ano ang ibig sabihin ni Jesus, kaya sinabi niya ng direkta, si Lazaro ay patay na. Ang konsepto na ang kaluluwa ay nabubuhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi nanggaling sa Biblia. Ito ay nanggaling sa sinaunang mga paniniwala ng mga Griego at Ehipto. Si Plato, isang Griegong pilosopo, ang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng ideya na ang kaluluwa ay immortal at hiwalay sa katawan, ngunit ang Biblia ay nagtuturo ng ibang bagay. Sa Genesis 2:7, mababasa natin kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At binuo ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pansinin mo, hindi sinabi na ang tao ay binigyan ng kaluluwa, kundi siya ay naging isang kaluluwang may buhay. Ang salitang kaluluwa sa orihinal na Hebreo ay nephesh, na nangangahulugang isang nilalang na may buhay. Ito ay tumutukoy sa buong tao, hindi sa isang hindi nakikitang bahagi na umano'y umaalis sa katawan pagkatapos ng kamatayan. Maraming bahagi ng Biblia ang nagpapatunay na ang kaluluwa ay namamatay. Sa Ezekiel 18:4, sinasabi, ang kaluluwang nagkakasala, ito ang mamamatay. Sa mga awit 146:4, sinasabi tungkol sa tao, ang hininga niya'y lumalabas, siya'y nagbabalik sa kaniyang lupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang mga pag-iisip. Hindi ba't ito ay malinaw? Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang mga kaisipan ay naglalaho. Ngunit maaaring iniisip mo, paano naman ang mga kwento tungkol sa mga multo o mga aparisyon ng mga patay na tao? Ang Biblia ay nagbababala tungkol sa mga espiritong nagpapanggap bilang mga patay. Sa 2 Corinto 11:14-15, sinasabi na si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, at ang kanyang mga lingkod ay nagpapanggap na mga lingkod ng katuwiran. Ang mga demonyo na mga anghel na sumunod kay Satanas sa kanyang paghihimagsik ay may kakayahang gayahin ang anyo at boses ng mga patay na tao upang linlangin ang mga buhay. Maaaring makarinig ka ng mga kwento tungkol sa mga near-death experiences, kung saan ang mga tao ay nag-uulat na nakikita nila ang kanilang sarili na lumilipad sa ibabaw ng kanilang katawan o dumadaan sa isang maliwanag na tunel. Ngunit ang mga karanasang ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng mga pagbabago sa utak kapag ito ay kulang sa oxygen o nasa ilalim ng matinding stress. Hindi ito patunay na ang kaluluwa ay umaalis sa katawan. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagtukoy sa kwento ng mayamang tao at ni Lazaro sa Lucas 19:31. Maraming tao ang nagbibigay ng literal na interpretasyon sa talinghagang ito, na nagsasasaring ito ay nagpapatunay na ang mga patay ay may kamalayan. Gayunpaman, ito ay isang parabola o talinghaga na ginamit ni Jesus upang ituro ang isang moral na aral, hindi upang ilarawan ang tunay na estado ng mga patay. Kung ito ay literal, ito ay magkakaroon ng maraming problemang teolohikal, tulad ng ideya na ang langit at impyerno ay nasa distansya lamang na nakikita at naririnig ang isa't isa. Ang katotohanan ay ang mga patay ay naghihintay sa pagkabuhay na muli. Sa Juan 8:29, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong ipagtataka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas.
Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli ng buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli ng paghatol. Pansinin na sinabi ni Jesus na ang mga patay ay nasa mga libingan, hindi sa langit o impyerno. Ang pagkabuhay na muli ay ang pag-asa ng mga Kristiyano. Kung ang mga patay ay nasa langit na, bakit pa kailangan ang pagkabuhay na muli? Sa Inas Corinto 16-18, sinabi ni Pablo, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa mga kasalanan pa ninyo. Kung gayon, ang mga nangatutulog kay Kristo ay nangapahamak. Malinaw na itinuturo ni Pablo na kung walang pagkabuhay na muli, wala ring pag-asa para sa mga patay. Ang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay mahalaga upang maprotektahan tayo mula sa panlilinlang. Ang paniniwalang ang mga patay ay maaaring makipag-usap sa atin ay nagbubukas sa atin sa panlilinlang ng mga demonyo na nagpapanggap na ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ito ay nagbibigay din ng maling pag-asa at nagdudulot ng hindi kinakailangang takot at pagkalito. Ang tanong kung may kamalayan ba ang mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay isang bagay na matagal nang pinagdedebatehan sa iba't ibang kultura at relihiyon. Maraming tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay, nakakaramdam, at nakakakita mula sa kabilang buhay. Ang ideyang ito ay nagbibigay ng ginhawa sa marami, lalo na sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang sagot ay maaaring magulat sa iyo. Hindi katulad ng popular na paniniwala, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang mga patay ay walang kamalayan. Oo, tama ang iyong narinig. Walang kamalayan ang mga patay ayon sa kasulatan. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5, mababasa natin, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pagkapuot at ang kanilang inggit ay nawala na ngayon. Niwala na silang anumang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Ito ay isang malinaw na pahayag. Ang mga patay ay wala nang nalalaman. Hindi sila nakakaramdam ng emosyon, hindi sila nakakakita ng nangyayari sa mundo, at hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga buhay. Ang kanilang kamalayan ay lubusang natigil. Sa katunayan, ang Biblia ay inihahambing ang kamatayan sa pagtulog. Sa Juan Kapitulo 11, nang mamatay si Lazaro, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin siya sa kanyang pagkakatulog. Ang mga alagad ay akala nila ay literal na natutulog lamang si Lazaro, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Bakit inihahambing ang kamatayan sa pagtulog? Dahil kapag tayo ay natutulog ng mahimbing, wala tayong kamalayan sa nangyayari sa ating paligid. Ganoon din ang kamatayan ayon sa Biblia, isang estado ng kawalan ng kamalayan. Sa Awit Kapitulo 6, versikulo 5, mababasa rin natin, sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Sheol, sino ang magpapasalamat sa iyo? Ang Sheol ay ang salitang Hebreo para sa libingan o lugar ng mga patay. Ang talatang ito ay nagpapatunay na ang mga patay ay hindi makakapagpasalamat o sumamba sa Diyos dahil wala silang kamalayan. Ngayon, maaring iniisip mo, pero paano naman ang mga kwento tungkol sa mga multo o espiritu ng mga yumao na nakikipag-ugnayan sa mga buhay? Ang Biblia ay malinaw din tungkol dito. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 10, sinasabi, anumang masumpungan ng iyong kamay na gagawin, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kata, ni kaalaman, ni karunungan, sa Sheol na iyong paroroonan. Walang gawa, walang kaalaman sa libingan. Kung gayon, ano ang mga multo o espiritu
na sinasabing nakikita ng ilang tao. Ayon sa Biblia, ang mga ito ay hindi kaluluwa ng mga patay, kundi mga mapanlinlang na espiritu o demonyo na nagpapanggap bilang mga yumao. Sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, binabalaan tayo, ngunit sinasabi ng Espiritu ng maliwanag na sa mga huling panahon ay may magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Ang paniniwala na ang mga kaluluwa ay may kamalayan pagkatapos ng kamatayan ay hindi lamang salungat sa Biblia, ito ay maaring magbukas sa atin sa panlilinlang ng mga demonyo na nagpapanggap bilang mga yumao. Ngunit may pag-asa pa rin. Bagamat ang mga patay ay walang kamalayan, sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Si Jesus mismo ay nangako, "Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli ng buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli ng kahatulan." Juan 5:28-29. Kaya ang pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi nasa isang kaluluwa na patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan, kundi sa pangako ng pagkabuhay na muli, ang panahon kung kailan ang mga patay ay gigising mula sa kanilang pagtulog at muling mabubuhay sa isang bagong katawan. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay hindi lamang nagpapalaya sa atin mula sa takot at pamahiin, kundi nagbibigay din sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa buhay na mayroon tayo ngayon at sa pag-asa ng pagkabuhay na muli na naghihintay sa hinaharap. Maraming tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa ibang anyo. Maaaring sa langit, sa impyerno, o sa isang lugar na tinatawag na purgatorio. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang katotohanan ay maaaring ikagulat mo. Sa Biblia, malinaw na sinasabi sa Ecclesiastes Kabanata 5, versikulo 9, "Ang mga buhay ay nalalaman na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman." Isipin mo yan, walang nalalaman. Hindi ito nagsasabi na ang mga patay ay nasa isang masayang lugar o naghihirap. Sinasabi nito na wala silang kamalayan. Dagdag pa rito, sa Ecclesiastes Kabanata 9, versikulo 10 sinasabi, "Anumang masumpungan ng iyong kamay na gagawin, gawin mo ng iyong buong lakas, sapagkat walang gawa, ni katha, ni kaalaman, ni karunungan sa Sheol, libingan, na iyong paroroonan." Nakakagulat, hindi ba? Karamihan sa mga relihiyon ay nagtuturo na ang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Kapag namatay ang isang tao, wala na siyang kamalayan. Hindi siya nakakaramdam ng anuman, hindi siya nakakaisip, at hindi siya nakakagawa ng anumang desisyon. Isipin mo ito. Kung ang mga patay ay talagang nasa langit na masaya o nasa impyerno na nagdurusa, bakit hindi ito sinabi ng Biblia ng diretso? Sa halip, paulit-ulit na inihahambing ng Biblia ang kamatayan sa pagtulog. Halimbawa, nang mamatay si Lazaro, sinabi ni Jesus na siya ay natutulog. Juan 11:11-14. Bakit inihambing ni Jesus ang kamatayan sa pagtulog? Dahil kapag natutulog ka, wala kang kamalayan sa nangyayari sa paligid mo. Ang isang malaking pagkakamali ay ang maling pagkaunawa sa salitang kaluluwa sa Biblia. Sa orihinal na Hebreo, ang salitang nephesh na isinalin bilang kaluluwa ay tumutukoy sa isang buhay na nilalang o sa buhay mismo. Ito ay hindi tumutukoy sa isang di-material na bahagi ng tao na patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Sa katunayan, sa Genesis Kabanata 2, versikulo 7 sinasabi, "At inanyuan ng Panginoong Diyos ang tao ng alabok ng lupa, at hinipan ang kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay." Pansinin mo, hindi sinabi na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa, kundi ang tao ay naging kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang tao mismo, ang buhay na nilalang. Kaya kapag sinabi ng Biblia sa Ezekiel Kabanata 18,
versikulo 24 na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay, ito ay nangangahulugan na ang taong nagkakasala ay mamamatay. Hindi ito nangangahulugan na may bahagi ng tao na patuloy na nabubuhay at nagdurusa pagkatapos ng kamatayan. Maraming taludtod sa Biblia ang nagpapatunay na ang mga patay ay walang kamalayan. Halimbawa, sa Awit Kabanata 6, versikulo 5 sinasabi, "Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Sheol, libingan, sino ang magpapasalamat sa iyo?" At sa Awit Kabanata 115, versikulo 17 sinasabi, "Ang mga patay ay hindi makapupuri sa Panginoon ni sino man sa mga bumababa sa katahimikan." Ngunit may pag-asa pa rin. Ang Biblia ay nagtuturo na darating ang araw na ang mga patay ay muling mabubuhay. Sa Juan Kabanata 5, versikulo 28 at 29, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas, ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na muli sa paghatol." Napansin mo ba? Hindi sinabi ni Jesus na ang mga patay ay nasa langit o impyerno. Sinabi niya na sila ay nasa libingan at sa hinaharap ay magsisilabas mula sa libingan. Ito ay nagpapatunay na ang mga patay ay walang kamalayan at naghihintay sa pagkabuhay na muli. Ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay hindi lamang isang maliit na punto ng doktrina. Ito ay may malaking implikasyon sa ating pag-unawa sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kung ang mga patay ay walang kamalayan, ito ay nangangahulugan na ang ating tanging pag-asa ay ang pagkabuhay na muli na ipinangako ni Jesus. Isipin mo, kung ang mga patay ay nasa langit na, bakit pa kailangan ang pagkabuhay na muli? Kung ang mga patay ay nagdurusa na sa impyerno, bakit pa sila hahatulan sa hinaharap? Ang katotohanan na itinuturo ng Biblia, ang pagkabuhay na muli, ay nagpapatunay na ang mga patay ay walang kamalayan at naghihintay sa araw na sila ay muling bubuhayin. Maraming tao ang nagtatanong kung ano ang nangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan. Ito'y isang mahalagang katanungan na bumabagabag sa kaisipan ng marami sa atin. May kamalayan ba tayo pagkatapos nating mamatay? Nararamdaman ba natin ang sakit o kasiyahan? Nakikita ba natin ang ating mga mahal sa buhay na namatay na? Ang mga katanungang ito ay hindi lamang mula sa mga ordinaryong tao, kundi maging sa mga pilosopo at relihiyoso. Sa ating lipunan ngayon, maraming naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay at may kamalayan. Ito ang tinatawag na immortalidad ng kaluluwa. Ngunit ang tanong, ito ba ay ayon sa turo ng Biblia? Kapag sinuri natin ang banal na kasulatan, makikita natin na ang konsepto ng immortalidad ng kaluluwa ay hindi galing sa Biblia, kundi sa mga sinaunang pilosopiya at relihiyon ng mga Griego at Ehipto. Halimbawa, si Plato, isang kilalang pilosopong Griego, ay nagturo na ang kaluluwa ay hindi namamatay at patuloy na nabubuhay kahit namatay na ang katawan. Ang ideyang ito ay naimpluwensyahan ang maraming relihiyon, kabilang na ang ilang sekta ng Kristyanismo. Subalit, kapag sinuri natin ang Biblia, makikita natin na ito ay nagtuturo ng ibang bagay tungkol sa kalagayan ng mga patay. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talata 5, mababasa natin, "Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan." Malinaw na sinasabi dito na ang mga patay ay wala nang nalalaman. Wala silang kamalayan. Hindi sila nakararamdam ng anuman. Isipin mo ito. Kung ang mga patay ay may kamalayan, bakit sinabi ng Biblia na wala silang nalalaman? Kung sila ay nasa langit o impyerno at nararamdaman nila ang kasiyahan o paghihirap, hindi ba't malinaw na may nalalaman sila? Ngunit ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang mga patay ay wala nang nalalaman. Sa Awit Kapitulo 46, talata 4, sinasabi, "Lumalabas ang kaniyang hininga, siya'y nanunumbalik sa lupa. Sa araw na yaon
ay napapahamak ang kaniyang mga pag-iisip. Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang mga pag-iisip ay napapahamak. Hindi na siya nakakapag-isip. Wala na siyang kamalayan. Ang ilan ay maaaring magtanong, pero paano ang mga kwento tungkol sa mga multo o espiritu ng mga namatay na nagpapakita sa mga buhay? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na sagot dito. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, talata 10, sinasabi, "Anumang masumpungan ng iyong kamay na gagawin, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kata, ni kaalaman, ni karunungan, sa Sheol, libingan, na iyong paroroonan." Wala nang ginagawa ang mga patay. Hindi sila nakakagawa ng anuman, kabilang na ang pagpapakita sa mga buhay. Ang konsepto ng immortalidad ng kaluluwa ay nagdudulot ng maraming kalituhan at maling paniniwala. Isa sa mga ito ay ang ideya ng impyerno ng apoy, kung saan ang mga makasalanan ay nagdurusa magpakailanman. Kung ang mga patay ay walang kamalayan, paano sila magdurusa sa impyerno? Ang katotohanan, ang Biblia ay hindi nagtuturo ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Sa Genesis Kapitulo 3, talata 17, sinabi ng Diyos kay Adan, "Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mabalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik." Hindi sinabi ng Diyos na ang kaluluwa ni Adan ay pupunta sa langit o impyerno. Ang sinabi niya ay, si Adan ay babalik sa alabok, sa lupa kung saan siya kinuha. Maaaring magtanong ang ilan, paano naman ang espiritu na bumabalik sa Diyos na nagbigay nito? Ayon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talata 7, ang espiritu na tinutukoy dito ay hindi ang kaluluwa, kundi ang puwersa ng buhay na ibinigay ng Diyos sa tao. Sa orihinal na wika ng Biblia, ang salitang espiritu ay ruach sa Hebreo na nangangahulugang hangin o hininga. Ito ay tumutukoy sa puwersa ng buhay na nagbibigay ng buhay sa tao, hindi sa isang kaluluwa na may kamalayan. Ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay maaaring mahirap tanggapin para sa ilan, lalo na kung sila ay nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit ang Biblia ay nagbibigay din ng pag-asa. Bagamat ang mga patay ay walang kamalayan, sila ay nasa alaala ng Diyos at mabubuhay muli sa pagkabuhay na mag-uli. Sa Juan Kapitulo 5, talata 28 at 29, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol." Ang pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi ang pagpunta ng kaluluwa sa langit, kundi ang pagkabuhay na mag-uli, ang pagbabalik ng buhay sa katawan na namatay. Ang pagkaunawa sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay mahalaga hindi lamang para sa tamang pag-unawa sa Biblia, kundi pati na rin para sa ating emosyonal na kapayapaan. Kapag alam natin na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay hindi nagdurusa sa impyerno o nakakamasid sa atin mula sa langit, maaari tayong magkaroon ng tamang pananaw sa kamatayan at sa pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli. Ang pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya ng Kristiyano. Sa unang Korinto Kapitulo 15, talata 22, sinasabi, "Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin." Ang kamatayan ay dumating sa sangkatauhan dahil sa kasalanan ni Adan, ngunit ang buhay na walang hanggan ay posible dahil sa sakripisyo ni Hesukristo. Maraming tao ang nag-iisip na kapag namatay ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa ibang dimensyon. Ito ba ay totoo? Ang kaluluwa ba ay maaaring makaramdam ng sakit, kagalakan, o kahit anong emosyon pagkatapos ng kamatayan? Sa mundong puno ng magkakaibang paniniwala, mahalagang malaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ayon sa Biblia, kapag namatay ang isang tao, siya ay bumabalik sa alabok.
Walang bahagi ng tao ang nagpapatuloy na mabuhay pagkatapos ng kamatayan. Sa Ecclesiastes Kabanata 12 talata 7 sinasabi, "At ang alabok ay magbabalik sa lupa gaya ng dati, at ang espiritu ay magbabalik sa Diyos na nagbigay nito." Ano ang ibig sabihin nito? Maraming nagkakalito sa salitang espiritu dito. Iniisip na ito ay tumutukoy sa isang kaluluwa na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang orihinal na salitang Hebreo na ginamit dito ay ruach, na nangangahulugang hininga o puwersa ng buhay. Kapag tayo ay nabubuhay, tayo ay humihinga. Ang hangin na ito, ang puwersa ng buhay na ito, ay nagmula sa Diyos. Kapag tayo ay namatay, hindi na tayo humihinga, at ang puwersa ng buhay na ito ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Hindi ito nangangahulugan na may isang bahagi ng ating pagkatao na nagpapatuloy na nabubuhay sa ibang lugar. Sa katunayan, malinaw na sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes Kabanata 9 talata 5 hanggang 10, "Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman, ni wala na silang gantimpala. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pagkapuot at ang kanilang inggit ay nawala na ngayon. Niwala na silang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Anuman ang masumpungan ng iyong kamay na gagawin, gawin mo ito ng buong lakas mo, sapagkat walang gawa, ni pangangatwiran, ni kaalaman, ni karunungan, sa Sheol na iyong pinaroroonan." Ito ay nagpapatunay na ang mga patay ay walang kamalayan. Hindi sila nakakakita, nakakarinig, nakakaisip, o nakakaramdam ng anuman. Sila ay nasa isang kalagayan na katulad ng pagtulog, kung saan walang kamalayan. Maraming tao ang naniniwala na ang mga mabubuting tao ay pumupunta sa langit pagkamatay nila, habang ang mga masasama ay napupunta sa impyerno para magdusa magpakailanman. Ngunit ito ba ay ayon sa turo ng Biblia? Sa Juan Kabanata 3 talata 13, sinabi ni Jesus, "At walang tao ang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao." Kahit si David, na tinawag ng Diyos na isang lalaking ayon sa aking puso, ay hindi pumunta sa langit pagkamatay niya. Sa mga Gawa Kabanata 2 talata 34 sinasabi, "Sapagkat si David ay hindi umakyat sa langit." Ang ideya na ang mga kaluluwa ay nagpapatuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi nagmula sa Biblia. Sa halip, ito ay nagmula sa mga sinaunang relihiyon at pilosopiya. Ang mga Ehipsyo, halimbawa, ay naniniwala na ang kaluluwa ay nagpapatuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga Griego, lalo na si Platon, ay nagturo rin na ang kaluluwa ay immortal. Ngunit ang mga paniniwala na ito ay salungat sa malinaw na turo ng Biblia. Sa Genesis Kabanata 2 talata 7, sinasabi kung paano nilikha ng Diyos ang tao, "At inanyuan ng Panginoong Diyos ang tao ng alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay." Pansinin na hindi sinabi na ang tao ay binigyan ng kaluluwa, kundi siya ay naging kaluluwang may buhay. Ang salitang kaluluwa sa Biblia ay tumutukoy sa buong tao, hindi sa isang bahagi ng tao na nagpapatuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Kapag namatay ang tao, ano ang nangyayari sa kanya? Ayon sa Ezekiel Kabanata 18 talata 20, ang kaluluwa na nagkakasala, ito ang mamamatay. Sa Genesis Kabanata 3 talata 18, sinabi ng Diyos kay Adan, "Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat doon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik." Walang binanggit tungkol sa pagpunta sa langit o impyerno. Ang kamatayan ay inihambing sa pagtulog sa buong Biblia. Sa Juan Kabanata 11, sinabi ni Jesus tungkol kay Lazaro na namatay, "Ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin siya sa pagkakatulog." Ang mga alagad ay nag-isip na si Lazaro ay natutulog lang, kaya't sinabi ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Gayon din, nang namatay ang anak na babae ni Jairo, sinabi ni Jesus, ang batang babae ay hindi patay, kundi natutulog.
Hindi niya sinasabing ang batang babae ay buhay pa, kundi inihambing niya ang kamatayan sa pagtulog, isang kalagayan na walang kamalayan. Kung ang mga patay ay walang kamalayan, ano ang pag-asa para sa kanila? Ang pag-asa ay nasa pagkabuhay na muli. Si Jesus ay nangako, "Huwag kayong manggilalas dito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na muli ng buhay, at ang mga gumawa ng masama sa pagkabuhay na muli ng kahatulan." Ang pagkabuhay na muli ang sagot ng Biblia sa problema ng kamatayan. Hindi ito ang pagpapatuloy ng buhay sa ibang anyo o lugar, kundi ang paglikha muli ng tao mula sa alaala ng Diyos. Tulad ng isang computer file na nabura ngunit maaaring maibalik, ang Diyos ay may kakayahang buhayin muli ang mga taong namatay na. Ang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ay mahalaga dahil ito ay nakakaapekto sa ating pananaw sa buhay at kamatayan. Kung alam natin na ang mga patay ay walang kamalayan, hindi tayo matatakot sa kamatayan o sa mga multo. Hindi rin tayo malilinlang ng mga nagsasabing nakikipag-usap sila sa mga patay. Kung nagustuhan mo ang impormasyon na ito, mangyaring i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Makakatulong ito na mas maraming tao ang makaalam ng katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ayon sa Biblia.